Lord, patawad po sa aming kasalukulan sa iyo. Patawad mo sa amin makapasa kami sa ni Ate Grace sa exam sa STI sa July 20 para makuha kami ng scholar. Tulungan mo kami. So, ako nag-pray po si Joy Torino na makapasa siya sa STI kasama na kanyang ate si Grace Torino. Ganun rin, meron po nga request dito, si Grace Really Ramos, pagalingin ang sakit sa ulo. At ganun rin, si Jalian Carlo Ramos, healing prayer. Ito po ang Delbert Ramos Jr. pag-aaral ang matapos. Puri ng Panginoon, mayroon po ba may request dyan? At pag-pray natin ang ating pong bisita, si Sister Yolanda Rihin, yung kanyang anak na si Rolly na baguhin ng Panginoon. Praise God, Amen. Mayroon po bang request dyan? Kung wala na po, kayo po ay manalangin sa Panginoon. Ang ating pong paksa ngayon ay open door. Bukas ang pintuan. Ang bukas ang pintuan, tayo po sa mga nakasulatan sa Revelation chapter 3 verse 8. I know thy works, alam ko ang iyong mga gawa. Behold, I have set before thee an open door. Maglagay ako sa iyo ng bukas na pintuan. And no man can shut it. Walang taong makapag-sira nito. For thou hast a little strength, bagamat ikaw ay mayroong maliit lang na lakas. And has kept my word, at iningatan ang kanyang mga salita, and has not denied my name. Hindi natin ikinakaila ang kanyang pangalan. At wala ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin kaligtas ay ang pangalan ng Lord Jesus Christ. Dito po sa ating mga Amen. That His name will be put forever and ever, particularly in the name of the Lord. And verse King chapter 9 verse 3. Ay po ay manalangin. Mapagpalang naman mga pangyarihan sa lahat ay aming pong dalangin sa iyo. Na-request po ni Grace Torino at ganoon din si Joy Torino na siya po makapasa sa kanilang scholarship doon po sa STI. Sa tulong niyo po, Panginoon, bigyan mo sila po, Panginoon, ang knowledge and wisdom to answer the examination, Panginoon, doon sa STI, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, I declare, Panginoon, that there will be, Panginoon, Lord, pass to all examination. In the name of Jesus Christ. I pray po, Panginoon, si Grace Really Ramos, at ganoon si Giancarlo Ramos, si Delbert Ramos po, Panginoon, mga request, pagalingin mo, Panginoon, si Grace Really Ramos po, Panginoon, alisin mo sakit sa ulo, in the name of the Lord Jesus Christ. Ganoon rin po, Panginoon, si Giancarlo Ramos po, Panginoon, ang Panginoon healing, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Ganoon rin si Delbert Ramos Jr., Panginoon, tulungan mo siya at matapos sa pag-aaral in the name of Jesus Christ. Lahat ng mga pre-request po, Panginoon, aming pong dinulog sa iyo. Ang pre-request po, Panginoon, narito ngayon, Sister Yolanda, Panginoon, Lord, hallelujah. O God, I pray that she will, Panginoon, Lord, hallelujah, grant her request, Panginoon, to you, Panginoon, Lord. O God, there's nothing impossible upon you, Lord. Grant her request po, Panginoon, Lord, na ang kanyang anak, si Rolly, Panginoon, Lord, rihin niyo na siya po, baguhin mo po, Panginoon, alisin ang bisyo, Panginoon, ang demonyo na maaligid sa kanya at mga nag-alipin sa kanya. Set him free from the bondages of the devices of evil in the name of the Lord Jesus, in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, hallelujah, God of Israel. O God, let your Shekinah glory dwell upon this place right now, Panginoon, Lord. Build everyone with the Holy Ghost fire. Bring everyone, hallelujah, Lord, peace and happiness and joy for the power of the Holy Ghost, po, Panginoon. You're the one give satisfaction of our souls, of their souls, po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Alisin mga sagabalag lang. O God, cast out the hindrance of the in the name of Jesus Christ. Alisin mga lang. In the name of Jesus Christ. Pour out the Holy Ghost fire in Jesus' name. In Jesus' name. Bring revival po, Panginoon, in Jesus' name. Speak to us in the name of Jesus Christ. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan in the name of Lord Jesus Christ. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the
Thank you, Jesus, that answers our request. In Jesus' name, hallelujah. Amen and amen. Puri ng Panginoon, makaupo na tayo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Nakahabol po, Panginoon, si Richard Lagunis na mayroon pong high blood. Panginoon, bigyan mo siya ng deliverance right now, Panginoon. Alisin yung spirit ng high blood po, Panginoon. Anumang, Panginoon, sakit, karamdaman sa kanya. In the name of Jesus Christ. Ganun rin naman sa kita po, Panginoon, sa Pilosolis po, Panginoon. O God, give her, Panginoon, deliverance, Panginoon, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. Give her, Panginoon, Lord, deliverance, Panginoon, and healing. Upon, Panginoon, her body. Salamat po, pinagaling mo na ang kanyang asawa, si Edward, Panginoon. So, please, thank you, Lord. O God, thank you for everything. Papuri siya lang, mga Ama. Amen and amen. Hallelujah! Glory to God! Amen! Puri ng Panginoon, our topic today is an open door. Ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay nagtaglay sa atin ngayon na open door, bukas na pintuan. No? Alam ng Diyos ang ating mga gawa at walang makapagsigurado kapag binuksan ng Panginoon dahil ang Diyos lang ang makapagsigurado nito o makapag-close. So, bagamat mahina ang ating lakas o mahina ang ating strength, ngunit kapag pinanghawakan natin ang salita ng Panginoon, hindi natin pinagkailangan kanyang pangalan, lalakas na tayo. Amen ba? Naniwala tayo, there is strength in the name of Jesus Christ. Not by power, but by the Spirit of God. God will give us strength, give us strong, give us hallelujah power. In the name of the Lord Jesus Christ, amen po rin natin ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, sa Isaiah 40 verse 21, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as in eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint. Purihin natin ang Panginoon. Hindi tayo hihina, hindi tayo mapapagod dahil mahantay tayo sa Panginoon. Hallelujah! Pababa tayo sa Panginoon. Hallelujah! Pakuskus tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang open door, ang kahulugan ng open door ay open means in the Greek word anoigo means to open up, bubukas. So literally, ang figuratively, ibig sabihin sa literal o sa mga parabulo o mga simbolo ay meron pong sa various application, meron iba't ibang pag-apply sa kahulugan ng pag-open o pagbubukas. Ang doon sa Greek word, ang tura meanings an entrance o nasa bungad o nasa pintuan o nasa harapan na o yan ay daan at passage into ang daan patungo. The door through which sheep go in and out. Ang daan o ang pintuan na kung saan ang mga tupa ng Panginoon papasok at lalabas. Na mahulugan the name of Him who brings salvation to those who follow His guidance. At ang kanyang pangalan ang magdala ng kaligtasan sa mga sumusunod sa kanyang mga pamaraan. If we will follow His guidance, kanyang mga pamaraan, maliligtas po tayo. Yan. Gagaling po tayo. So, an open door is used to use of the opportunity of doing something. So, ang open door, pagbubukas ng pintuan, ay ginagamit sa oportunidad natin upang gagawin natin ang mga bagay na dapat nating gagawin. You will do the things that we need to do. Gagawin natin ang mga bagay na hindi pa natin nagawa, gagawin natin. Hindi pa natin naganap, susundin natin. Oh. The door of the kingdom of heaven denotes the condition. So, ang pintuan ng kaharian ng langit ay nangahulugan na mayroon pong mga kondisyonis.
Kondisyonis, ibig mga requirements, mga alituntunin na dapat nating isasagawa. Yeah, which must be complied with in order to receive into the kingdom of God. So, kailangan natin makomply, kailangan natin maganap, kailangan natin matupad, kailangan natin masunod ang mga kondisyonis ng Panginoon, kung paano ang mundo mayroong mga kondisyonis, kung ang mga kumpanya may mga kondisyonis o may mga pamaraan, may mga requirements, may mga alituntunin o mga batas. Lalo na ang ating Diyos na sa langit, mayroong alituntunin na siyang nagsimula at siya ang wakas. Ang lahat ng mga alituntunin at mga batas ay nagmumula sa ating Panginoon. Dinaya dahil siya ang pasimula, siya ang naging halimbawa sa mga batas na dapat natin sundin ang tamang batas ng ating Panginoon upang tayo gumaling, upang tayo maligtas, upang maging malusog ang ating katawan. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kung ang natin maging malusog ang ating katawan, sundin natin ang batas ng Panginoon. Kung gusto natin na maging malusog. Kaya nga, ang Panginoon ay nagbigay ng malinis na pagkain at mayroong hindi malinis. Sabi po sa Leviticus chapter 11 at Deuteronomy chapter 14. Yun po, piliin mo ang malinis na pagkain at saka maruming pagkain. Kapag maruming, nagabawal ng Panginoon para maging malusog tayo, huwag natin nakain ng maruming. Nasa atin po ang pagpapasya. Kaya nagbukas ang Panginoon ng ito sa iyo kung saan ang iyong gusto mong susundin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, I have set before you curse or blessing. Sabi niya sa Deuteronomy chapter 30 verse 10, ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng pagpapala o sumpa. And God will bring you life or death. Buhay ba o kamatayan? O choose life that you shall live. Piliin natin ang buhay para tayo mabubuhay. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! God give us an open door to choose whether you want to live or die now. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng bukas na pintuan kung gusto mo ba mabuhay o mamatay ka. Hindi sinakaw ng Diyos ang iyong mga pagpapasya. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagpapasya. Purihin natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos, hindi tayo ginawa niyang robot, hindi tayo na ginawang susian. Nasa atin po ang pagpapasya sa pagpipili, sa paghanap kung anong gusto mo. Amen. Kung gusto mo maligtas, tanggapin mo ang kaligtasan ng Panginoon. Kung ayaw maligtas, nasa iyo rin, hindi mo pinipilit ng Diyos. Kaya, mahal po ng Panginoon na matanggap natin ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya, sinabi po sa Matthew chapter 13 verse 25, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, na kailangan ito magaganap ang sinabi ng propeta. Ano sinabi ng propeta? Saying, I will open my mouth in parables. Ang Panginoon ay nagsasabi sa kanyang mga propeta na nagbigay ang Panginoon ng mga parabulo o talinhaga. And I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. May mga bagay na netago, ngunit yan ay pundasyon sa mundo nito. Nasa atin ang pagsasayasa. Nasa atin sa ating pagsaliksik sa pundasyon ng mga sikretong mga bagay dahil ipinapahayag ng Panginoon ang mga bagay sa mga tao na nais maligtas, na nais makamtan ang kaligtasan at karunungan kaalaman. Kailangan mo siya sa atin. Kailangan mo susuriin ang mga salita ng Panginoon dahil ang salita ng Panginoon ang katotohanan. Hallelujah! At ang katotohanan, siya ang katotohanan at buhay na wala hanggan ang ating Panginoon sa John 14 verse 6. He is the way, the truth, and the life. Amen. Kung gusto mo ang katotohanan kay Jesus Christ, kung gusto mo ang daanan na totoo kay Jesus Christ, kung gusto mo ang buhay kay Jesus Christ ang tapuan, beside Jesus Christ, there is no other salvation. Liban kay Jesus Christ, wala nang kaligtasan.
Kaya nga, walang reliyon makapagliligtas sa atin kundi Jesus Christ. Maraming reliyon sinasabi kay Jesus Christ. Sinong Jesus Christ na sinasabi niya? Maraming Jesus. Mayroong Jesus na itim, mayroong Jesus na puti, mayroong Jesus na kahoy, mayroong Jesus na bato. O mayroong tunay na Jesus, siya ang may lalaki sa langit sa lupa. Na siya may Espiritu. Amen? Na kinakailangan siya sa atin. Tuklasin natin kung sino pa talaga ang Jesus na tinatawag na magbigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Ang mga bagay na malihim ay mundar sa atin po para po tayo maligtas. Kaya nga, ang mundo, he was founded the earth by wisdom. Ang sabi po sa Psalms, praise God, ay Proverbs chapter 3 verse 19. Pray na Panginoon. Ngayon po, ang the secret from the foundation of the world, itong mga parables. The parable means it is an earthly story with a heavenly meaning. Ang talinghaga ay isang kasaysayan na may kahulugan sa langit. Ang kasaysayan sa lupa may kahulugan sa langit. Kaya ang Panginoon nagbigay ng talinghaga, ng biruan ng kanyang talinghaga ang parables of the sower. Ang talinghaga ng nagasik. May nakasik po sa daanan ng bini, mayroon nakasik sa batuhan, mayroon nakasik sa dawagan, mayroon nakasik sa magandang lupa. Amen. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Ang nakasik sa daanan, yun po ang kapag narinig mo ang pangaral ng salita ng Diyos, it is spreading in the wayside. Kaya mayroon ang aral po sa mga daanan, sa mga lansangan. Ngunit dahil ay hindi umugat, hindi po lumago, hindi po tutubo dahil sa daanan naman, wala namang pundasyon, wala namang lupang tama. Mabuting may lupa o kaya siminto, hindi talaga mabuhay yun. Mamatay. Hindi ba? O kaya minalis o kaya ginawa na masama. Yan po. So ang mga nakikinig na salita ng Panginoon sa daan sa lansangan naman ay hindi napunta ng kanyang nakapiyanggan, hindi lumago. Kaya bukas niya, ang kaligtasan ngunit ay hindi lumago, may tinakaw, pinuwa, nawawala ang salita na inasik sa kanya. Ang nahasik po sa mga bato, yun ang mga tao na nakarinig ng salita ng Panginoon. Ngunit dahil sa marami siyang mga suliranin sa buhay, hindi siya umugat at namatay. Alam mo, ang mga suliranin sa buhay, kinakailang mapagtagumpayan natin yan. At hindi natin kaya mapagtagumpayan kung hindi natin ilapit sa Panginoon. Kaya hindi siya umugat dahil hindi niya napagtagumpayan. Bakit hindi niya napagtagumpayan? Dahil ay wala nakapag-alaga sa kanya para maalis doon ang mga bato na nakadagan sa kanya. Paano po tayong problema kung saan parang ginagatan ka na, parang hindi ka nakakahinga. Ngunit kailangan mo ang tulong ng Diyos. Amen ba? Kailangan mo tulong ng Diyos at ikaw makahinga. Dahil lang siya na nagsasabi, lahat na papagal, lahat na bigatan ng lupa na lapit sa kanya. Bibigyan niya tayo nakakahingaan! Amen ba? Hallelujah! Sabi ko sa Matthew 11, verse 8. Yung kaya namatay dahil hindi nakahinga. Diba? Mayroon dinala sa ospital. Naghihingalo, natin doon, matutulyan. Dahil hindi nakarecover. Yung nahasik po sa mga tingkan. Tutungo sana, ngunit mayroong mga tinik na puluputan siya ng mga tinik. Ano yung mga napupuluputan siya ng mga tinik? Ibig sabihin, hindi na lumago, hindi tumubo, hindi na mumunga dahil marami siyang alalahanin sa buhay. Mayroon kang inalala ngayon, kahit nandibira. Mayroon sinasabi na present in the body, but absent in the Lord.
Pero ang sabi sa first, 2 Corinthians chapter 4 verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Absent in the body but present in the Lord. Mayroon man, present in the body but absent in the Lord. Ibig sabihin, dahil sa mga alalahanin sa buhay, nandito ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang espiritu, ang kanyang iniisip, ay sa mga pag-alala sa kanyang buhay. Kasi mayroon akong kausap ngayon, mamatay ako. Kasi mayroon pupuntahan ako, mayroon appointment ako, at sa marami akong alalahanin, mayroon akong babayaran, mayroon akong negosyo, mayroon akong katakbo. Kaya na, iba ay, hindi na tinatapos ang gawain, hindi na napag-brain. Tumilis na kagat. Kaya hindi po tumubo. Ang iba naman, dahil sa maraming alalahan sa buhay, late na balakit. Kaya hindi naintindihan ng salita ng Panginoon. Marami kang alalahan sa buhay na parang napupuluputan ka ng mga tinig. Kaya kinakailan niya ang mga sekreto at pundasyon, kinakailangan alisin mo mga alalahanin sa buhay, idulog mo sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Dahil ang mga alalahanin sa buhay, mga sapitan at mga tinig na yun, ay hindi ka lalago kung hindi ka. Praise God! Lalapit sa Panginoon. Kaya sinabi sa 1 Peter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He cared for you. Ilagat natin ang ating mga kabalisanin o dahil sa mayroong pagmalasakit nito. Purihin natin ang ating Panginoon. Ilagat natin ang ating mga alalahanin sa buhay. At siya may pagmalasakit nito. Kasi kapag nandiyan ka nga, pero hindi mo dilog sa Panginoon, tinikip mo pa rin, tinatagog pa rin, hindi ka, mamapaya ka. Kaya mayroong maganda na naitinanim sa mabuting lupa, na tumubo, lumago, namumunga ng kahit piraso, namumunga na 60 piraso, namumunga na 100. Ibig sabihin, ang bawat pili na itanim, kahit sa magandang lupa, kuminsan, o pilang bunga, o kuminsan maraming bunga, kuminsan maraming bunga. Bakit kaya? Dahil nagdidepende po sa puso ng Panginoon. Ibig sabihin, ang binhi na itinanim po sa atin, nagdidepende po sa kalagayan ng ating puso. Kung talaga ba ay nasa Panginoon tayo. So, ang salita ng Panginoon ay yan po ang binhi. Ang ground at ang pataniman yan ang ating puso. Kaya sinabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, keep your heart diligently, out of it is the issue of life. Ingatan mo, maigi ang puso mo dahil yan ang dinadaluyan ng buhay. It is the issue of life, dinadaluyan ng buhay. Kaya kinakaingatan mo puso mo na huwag malinlang, huwag madaya. Purihin natin ang Panginoon. Dahil ang sabi sa Jeremiah 17 verse 9, heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang puso ay manlilinlang madaraya. Walang may nakaalam kundi Diyos lang. Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga, lalago ang salita ng Panginoon na mapakakinggan mo dahil faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kahit mo napakinggan, hindi lalago, hindi tumubo at hindi pamunga kung ang puso mo ay hindi ayos sa Panginoon. Amen ba? Kaya habang kanikinig, habang nakaupo, habang ka naglilingkod sa Panginoon, huwag nating pairalin ang puso natin na nag-alala. Kundi, ilagat natin sa point na sinasabi ng Panginoon sa John 14, verse 1, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-gulumihanan ang iyong puso. Ang maniniwala ka sa Diyos at maniwala ka sa ating Panginoon. Amen ba? Paniwalaan mo ang salita ng Diyos at mabubuhay ka at tutugunin ang iyong mga pangangailangan. Amen ba? Dahil po, ang pananampalataya ay nanggaling sa pagiging ng salita ng Panginoon. Praise God. Amen.
Kaya, ang sabi sa John 10 verse 9, I am the door. By me, if anyone enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Sino ang daan? Ang ating Panginoon. Hindi naman siya siyang daan, siya rin ang pintuan. Ang hindi dumadaan sa pintuan, ano yan? Magnanakaw. Ang mga tulisan, ang mga magnanakaw, sa mga demonyo, hindi dumadaan sa pintuan yan. Sa bakod o sa bubong. Nangangulugan ang pintuan ng ating kaligtasan na yung ating puso na kinakailangan ingatan natin at papapasukin natin ang Panginoon at siya ang pintuan na kung saan, praise God, tayo ay papasok sa Kanya. Kung ang puso natin ay maayos, praise God, papapasukin tayo ng ating Panginoon sa pintuan ng kaligtasan, sa pintuan ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon at tayo lalabas at papasok. Magkaroon tayo ng buhay. Magkaroon tayo ng pasyon. Mayroon tayong pagkain. Kaya wala tayong alalahanan sa pagkain. Bakit magsasamba ba ako? Mayroon ako makakain dyan. Yan ang mga iniisip ng tao, ang pagkain. Kaya nasabi ng Panginoon sa Matthew 6 verse 23, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo ang kaharian ng Diyos at kanyang katuwiran. Apawang ipagdalagdag ng Panginoon ang lahat ng mga bagay nito. Kapag inuuna mo siya, hinahanap mo siya, hallelujah, at idaragdag ng Panginoon, pagkat nagtuwin ang iyong pangailangan. For God is the source of everything. Without Him, there was anything made that was made. So that, chapter 1 verse 2. Wala siya, walang magawa ang lahat ng mga bagay. Amen. Amen ba? Praise God! Hallelujah! Kaya, kung inuuna mo ang Panginoon, ang sabi niya sa Matthew 7 verse 7, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. So verse 8, for everyone that seeketh, asketh, receive. But he that seeketh shall find it, and to him that knocketh, it shall be opened. So ang kaharian ng Diyos, ang pintuan ng kaharian ng Diyos, kailangan kahihingi, kailangan kahahanap, kailangan kumatok. Tatlong paraan. Humingi, kumanap, at kumatok. Eh, ba? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Yan ang pintuan ng biyaya ng kaligtasan. Ay, humingi ka. Hanggang sa kahingi ka lang, hindi mo na kong hinahanap. Di ba? Kapag hindi ka, hanapin mong paraan. Kaya kapag nakita mo na, kakatok ka. Hindi ba? Ibig kakatok ka. Kapag kumatok ka, maghintay ka na bubuksan. Ay, kapag hindi ka bubuksan, umalis ka agad. Ay, hindi ka bubuksan kasi wala kang tiyaga. Kinakailangan maghintay ka talaga hanggang bubuksan ka ng Panginoon. Hallelujah! Dahil ang kaligtasan, ang biyaya ng Panginoon, humingi ka, humanap ka, tumato ka, at hallelujah, kapag nagtyaga ka, hallelujah, at karapat-dapat ka, bubuksan ka ng Panginoon. Amen. Praise God, praise God, praise God. Amen. Yan ang open. Kung bumukas sa kaligtasan kayo, ang kaligtasan ay open. Salamat sa Panginoon. Bukas ang kaligtasan dito sa Pilipinas. Hindi tayo pinagbabawalan. Sa mga komunista, bawal po ang pagpupuri. Nakatago sila. Bawal ang pagbabasa ng Biblia. Dahil iba ang sinasamba, ay iba pinapalitan ng Biblia. Salamat sa Panginoon. Ang kaligtasan at biyaya ay bukas natin. Samantalahin natin. Hallelujah! Pahanapin natin! Hallelujah tayo! At kumatok tayo sa Panginoon! At bubuksan natin. Amen? Hallelujah! Ano sabi niya? Knock on the door! Kumatok ka sa pintuan! Pero ang sabi sa Luke chapter 13 verse 25, when while the master of the house is rising up, nakagising ang Panginoon. And then, unshut the door. Sinirado tuloy. Kabuksan, sinirado pa. And he began to stand without. At siya pa rin naroon sa labas. At,
to knock the door. Kumakatok siya. At sinasabi, Lord, Lord, open unto us, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Buksan mo ako. But, ang sabi, and he shall answer, at sabi niya, and say unto you, I know not. I know you not whence ye are. Hindi ko kayo kilala kung saan kayo. Galing kung saan kayo. Hello? Kung ano ka nga, hindi ka kilala. Hindi ka bubuksan. Yan ang sinasabi ka. O magsimba tayo. O, alam ko na yun ng Diyos. Kilala ko ang Diyos. Ang tanong, kilala mo ang Diyos. Alam mo ang Diyos. Ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Ano ba? Hallelujah! Kailangan! Kilala mo! Kilalanin ka rin niya! Para bubuksan kanya ang tanong mo! Murilanin ang ating Panginoon! Hallelujah! Yan ang kinakailangan. Marami po kumanak at kumato na hindi na buksan. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kung sa'yo kayo galing. Praise God. Para makilala tayo ng ating Panginoon, kailangan sumunod tayo sa kanyang mga salita. Kailangan, hallelujah, makilala ang nasa Panginoon sa mukha pa lang, sa tinig pa lang alam na ng Panginoon. Sa mukha, sa tinig, sa suot. Kasi ang parang kapasok, kinakailangan sa mukha mo kilala ka. Sa bushes ay makilala ka. Sa suot mo kilala ka. Ngayon ba? Ngayon ba? Puri na Panginoon. Dahil hindi lahat at mga tumawag sa Panginoon ay ipapasok ng Panginoon. Sabi niya, hindi lahat ang mapasok. Ang gusto ay makapasok. Kaya nga sinabi niya sa verse 24, sa verse 24, maraming gustong papasok ay hindi makapasok. Maraming gustong papasok, hindi makapasok dahil hindi siya kilala. Kinakailangan, kilala mo ang Diyos, kinakailangan kilala ang Diyos. Paano pang kilala ng Diyos? Kaya bukas sa kaligtasan, bukas sa pintuan ng biyaya, kinakailangan kilala kita. Parang pumunta ka doon sa Presidente. Presidente Marcos! Praise God, nandito ako. Ako ay tumulong sa iyo. Ako ay anak mo. Sabi mo, hindi ka kilala, sino anak ba? Sino ka ba? Di ba? Alam mo mga kapatid, hindi lahat ang tumawag sa Panginoon ang makapasok sa pintuan ng kaligtasan. Kaya kailangan makilala mo ang Diyos at kilalanin ka rin ng Diyos. Ay puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil sinabi niya sa Matthew, chapter 7, verse 20, 21, 22, 23, by their fruits ye shall know them. Sa kanilang bunga, makikilala mo sila. Dahil hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon makapasok sa langit, kundi ang sunod-sunod ng kalooban ng Ama sa langit. Hindi ba kami, Panginoon, nangangaral kami, nagpagaling kami? At sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, kayo gumawa ng katapalasana. Hindi kilala ng Panginoon kasi gumagawa na hindi kalugod-lugod sa Kanya. They are doing iniquity. Kaya, gusto ko ng Panginoon, para makikilala tayo niya, you are doing good. Obey in His word. Amen. Puri natin ng Panginoon. So, gumawa ka ng mabuti. Hallelujah! Sumunod ka sa Panginoon. Kung paano ka, ang mga tao ay nainggit sa mga mabuti. Kasi gumawa ka ng mabuti. Si Abel, kinaingitan siya ni Cain. Dahil si Abel gumawa ng mabuti, nagandog ng mabuti. Si Cain hindi nagandog ng mabuti. Nainggit sa kanya. Alam niyo po, kapag gumawa ka ng mabuti, may maingit sa iyo. Hello? Pati kapatid ko maingit sa iyo. Kapatid na kanya. Kaya, ang paglilingkod sa Panginoon, marami pong problema, marami pong mga pagsubok. Kaya na kayo maging matatag ng tayo. Amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Amen. In Jeremiah chapter 1 verse 12, then said the Lord unto me, thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. Sabi niya,
ng Panginoon. Makikita nyo na mamadaliin ko ang pagganap sa mga salita ko. Ibig sabihin, ang mga sinabi ng Panginoon ay mangyayari yan, maganap yan. Ang mga salita ng Panginoon, mangyayari, maganap yan. Dahil hindi siya sinungaling, sabi sa Numbers chapter 23 verse 19, the Lord is not a man that he should lie. Ang Diyos ay hindi tao na siya magsisinungaling. Kaya, kung ano bang sinabi na salita ng Panginoon sa banal na kasulatan, ay paniwalaan, mangyayari, naganap na ang mga nangyayari, ang nakasulat dito naganap na. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kaya kailangan paniniwalaan mo. Hallelujah. Ang kilikit mo sa salita ng Panginoon ay maganap sa buhay natin. Amen. Kaya, kung gusto nyo ang biyaya at pagpapala, ang sabi ng Panginoon, kung palagi sinasabi natin, uulitin natin. Ano sabi ng Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 10? Bringing all the tithes into the storehouse, that there may be meat in our house, and prove me now, herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the window of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Ano sabi? Kung ibigay natin ang tithes sa Panginoon, yan ang tax sa Panginoon. Kung ang mundo ay nanghingi ng tax, kapag hindi ka ng tax, ikukulong ka. Kung hindi ka nagbibigay ng buwis. Kung hindi ka nagbibigay ng buwis, kukunin ang sa iyo. Pasirado ang iyong pintahan. Pasirado ang iyong kukunin ang iyong property dahil hindi ka nagbuwis. Ang Panginoon, kapag hindi ka nagka-tax, hindi buksan ng Panginoon ang pintuan ng langit at ang dumaon sa langit, ang bintana sa langit. Kung ang pintuan isang, ngunit ang dumaon sa langit ay marami. Ang mga window, hindi ba marami? Ang mga bintana, marami. Buksan ng Panginoon ng biyaya kapag ibigay mo ang tithe sa aking kasampung bagay sa Panginoon namin. Sabi natin, ibigay ko na ang tithe sa Panginoon para bubuksan ang dumawan sa langit. Ibuhos niyang siksikling lumapaw. Amen, mahal. At sabi namin, subukin niyo ako ay mangyayari ito sa atin. Uri natin ba ito natin ng Panginoon? Yan, open to. Kapag hindi ka maniniwala, nasa iyo. Di ba? Hindi ka pinipilit ng Panginoon. Kaya hindi ka maniniwala, nasa iyo. Eh kung magbigay ka lang ng dismos lang, ay nasa iyo. Ibig sabihin ay kusing lang. Ay kusing lang, babalik sa iyo. Ngayon gusto ng Panginoon lahat na isampung bagay para ibusan ng Panginoon ang biyaya pagpapala sa langit. Ano sinabi sa Matthew 16 verse 19? I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound on heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. Kaya ang hinihangad ng Panginoon kung ano man ang ating pinakalian sa lupa, kakalian sa langit. Ang kalagan natin sa lupa ay kalagan sa langit. Kaya ang mga susi ay ibinigay sa atin sa kanyang mga anak. Ang ibinigay sa kanyang mga anak sa kanyang church. Kaya sabi ng Panginoon, binigay niya ang susi sa kanyang pinagkatiwalaan. Kaya ang mabiyaya pinagkatiwalaan sa atin mga susi. Nasa atin po kung ano gagawin natin, bubuksan mo natin. Kaya kapag pinagkatiwalaan ng susi, bubuksan mo. Eh kung wala na susi, hindi mo bubuksan, di ba? Amen. At open door, bakit bukas sa pintuan? Kasi nasa iyo susi. Di ba? Amen. Purin natin Panginoon. Kung may susi ka sa sakyan, nasa iyo yun. O kaya minako mo ng susi, hindi, wala. Tapos susi. Di ba? Kung binigyan ng susi ng pintuan ng bahay, ibig sabihin, nasa iyo. Pagkaharin na yun. Di ba? Amen. Ibig sabihin, ang lahat ng mga biyaya, ang mga susi, ibinigay ng Panginoon. Kung ano man na yung pinagbabawat nangyayari, kung ano man, pangalan mo yan sa lupa, pangalan sa langit. Ibig sabihin, anuhin mo sa Panginoon, ipagkaloob niya sa langit. Hallelujah! Dahil the earth governs living ang lupa
ay may kapangyarihan na ibus ang mga bagay mula sa langit na pagpapalay. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At si Silas ay ikinulong at si Pablo ay kinulong sa pangaral ng salita ng Panginoon. Ngunit sila ay nagpupuri sa Panginoon. Nung sila nagpupuri, nagkaroon ng lindol, ang pundasyon ng kulungan ay nayanig at nabuksan ang mga pintuan, natanggal ang kanilang mga kanikala. Pati ang mga kasamahan niya dahil hindi sila natakot at ang Diyos ay napapalaya sila. God opened the doors of the imprisonment. Binuksan ang pintuan ng kulungan. Nabuksan ang mga katina, ang mga chain, ang mga tanikala nila. Dahil sa may pagpupuri na sa Panginoon. Kaya kung mayroon kang problema, purihin mo lang Panginoon. Sambahin mo lang Panginoon. Hallelujah! Amen! Kapag nalulugod ang pagsamba mo sa Panginoon, lalakas ka sa Panginoon. Palayain ka. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah! Ang kagalakan sa Panginoon ay ating kalakasan. Amen. Praise God. Kaya sinabi sa 2 Corinthians 13 verse 4, for the weapon of our warfare are not carnal but mighty through God, through the pulling down stronghold, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity and every thought to the obedience of Christ. So ang ating sandata, hindi po sa ating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ang ano pang mga stronghold, ano ang mga gawa ng kaaway sa iyong kaisipan, stronghold ng the devil, ang kampo ng the devil, ano hukbo ng diablo, ng demonyo. Kasi ang bawat isa sa atin, binubulungan tayo ng demonyo. Mayroong pumunta dito nakarang araw nung Biyernes. Ay adik daw siya, patapos ay pinagmumura sa kanyang asawa dahil wala na sa kwenta, wala na trabaho. Ang edad niya 60 na. Dati siya nagtrabaho, may pera naman siya. Binalaya siya ng kanyang asawa. Wala na sa kwenta dahil nagkaadik pa. Ngayon, pumunta dito, dinala niya sa kapatiran. Sabi niya, Pastor, kailangan ng bas-bas daw. Anong bas-bas ang kailangan? Kasi kinakausap ko. Kasi ganito, kasi ganyan. Kaya kailangan mo idulog sa Panginoon, ilapit mo sa buhay ng problema mo. Kasi kung pagtanggapin pa mo, hindi mo makagad magawa yan. Ang pagtanggap sa Panginoon, mayroong proseso. Praise God, amen. Ang pagtanggap sa Panginoon, may proseso. Nung lumapit siya sa Panginoon, halala sabi ko, tanggapin mo ang Panginoon at ang proseso sunod sa iyo. Nung tinanggap niya ang Panginoon at sa ipag-praise siya, nung pinag-praise siya mo po, mga kapatid. Sabi niya, may bumulong sa akin, sabi niya ko, hindi. Huwag ko daw paniniwalaan. Huwag mo hindi na bulong sa iyo. Dito sa kabila naman, paniniwalaan mo. Dalawang bumulong sa kanya dito sa kabila. Huwag kang maniniwala sa kabila. Paniniwalaan at masalita naman siya. Lo, dahil mo sumasamba, yung sinasabi mo, huwag kang maniniwala dito sa kuya. Sa kabila naman, paniniwalaan mo kuya. Praise God. Kung yung nag-praise sa niya, nung pinasya, pinatanggap sa Panginoon, tanggapin ko ng oras. Lord, ito sa niya. Lord, natanggapin ang Panginoon, patawarin mo ang Panginoon. Lord po, praise God. After prayer, napapalaya siya. Praise God. Ang sakit sa puso niya, sabi niya, praise God, nakakasakit sa puso ko. Ang prayer mo kung alisan sa, praise God, salamat sa Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! There is power in prayer and you accept the Lord. Amen! Sabi ko, saan ba? Kailangan ko, wala naman. May gusto lang bumalik. Sabi ko, saan ba dapat ngayon? Hallelujah! Ang mga tao gusto maling lang. Pero kung sunod, hindi sunod. Kaya, ang kalikasan dito, ang bukas, huli ka pag hindi mo sunod, hanggang ka lang sa bunga. Hallelujah! Ginagayon sa mong ginagawakas ko sa Panginoon. Ang ating labanan ito ay ang mga stronghold ng demonyo, ang bakutan ng demonyo. Huwag natin papapasukin sa ating isip at puso. Kinakailan palayasin natin ang stronghold, ang bakutan ng Satanas. Lumayas siya sa pangalan ng Panginoon. Ang mga masamang pag-iisip, lumayas siya sa pangalan ng Panginoon. Dahil sa mga kaurong ng Panginoon, dahil sa mga kaalaman ng ating Panginoon. Kung kayo alipin ka sa karunungan, sa kamunduhan, palalayain ang iyong kaisipan kapag ikaw sumunod sa Panginoon. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Palalayain ka kapag sumunod ka sa Panginoon. Ano sabi niya?
to the obedience of Christ. Ang bawat mga isip ay susunod sa Panginoon. Kahit ikaw nakaktiv, kahit ikaw nasa alipin, ikaw nakubkob ng demonyo, papalayain ka kapag susunod ka kay Kristo. Puri natin ang Panginoon. Amen! At sinasabi sa 2 Corinthians 12 verse 10, therefore, I take pleasure in infirmities. Kaya nga, ay magalak ako sa aking mga kailangan. Mahina ka? Magalak ka. Amen? And refuses. Kasi naapi ako. Tinutungayaw ako, nilalait ako. Magalak ka pa rin. Any city, dahil marami akong pakailan. Magalak ka pa rin. May pakailangan ka. Dahil ang Panginoon tutugon sa'yo. In persecution, hinuusig ako eh. Magalak ka sa pag-uusig. Dahil hallelujah, ang Panginoon din sa'yo. In distress, dismayado ka. Ano sabi? Dahil kay Kristo, na-dismaya ka, na naglulungkot na naglulungo. Dahil kay Kristo, sabi ito, for when I am weak, kung ikaw nangihina, ano sabi dyan? Then I am strong. Nangihina ka, lalakas ka. Paano ka lalakas? Dahil palakasin ka ng Panginoon. Lalapit ka sa Panginoon. Anong problema mo? Kabagabahan man, paglalait man, ano man mga pangailangan man, pag-uusig man, anong kadismaya, o anong panglulumo sa buhay mo, ikaw, hallelujah, palakasin ng Panginoon. God, there is an open door, and you will come into the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Uri natin ang Panginoon. Amen. Yung po pangalan ng Panginoon. In Matthew chapter 25 verse 10, and when they went to buy, and the bridegroom came, and they that were ready within, with him to the marriage, and the door was shut. Mayroong 5 mga birhen na matalino. Ang 5 naman ay mangmang, kaya 10 sila. Ang 5 na matalino, mayroong pong langis at mayroong reservang langis. Ngunit ang mangmang may langis, ngunit wala siyang daladalang langis. Alam niyo po, maraming mga mananampalataya. Praise God. Mayroon pong lalapit sa Panginoon na ayos sa Kanya. Siya ay birhin, ibig sabihin nakaayos siya. Ibig sabihin, suot siya ng ayos, sulit siya ng nakasuotang birhin, suotang ng pangkasal. Ngunit, wala siyang dalang langis. Anong ibig sabihin walang dalang langis? Walang dalang reservang langis sa ilawan niya. Yan ang tungkok ko yan. May dala-dala ka palagi nandun sa Panginoon. Hallelujah. May dala-dala ka, hallelujah. Reserva para sa Panginoon, praise God, na hindi ka makukulangan. Amen ba? Nangangahulugan, praise God, ang langis na yun, ang Espiritu ng Panginoon. Nakakala mo na ikaw ay nasa Panginoon, pero hindi pala iilaw pa sa Panginoon kasi walang langis. Dahil sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10, verse 12, ang nagsasabi na siya ay nakatayo ay hindi pala nakatayo. Kaya gusto po ng Panginoon, praise God, kilalaan ka ng Panginoon nung pumasok na sila, nakadala ng langis. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Dahil sigado na. Kahit may dala-dala ka pang langis, kapag sinado na ang pintuan, hindi ka na makapasok. Ngayon, bukas pa ang pintuan, pwede ka pang makapasok. Ibig sabihin, ang biyaya ng payo bukas pa. Ang kaligtasan ng payo bukas pa. Samantalahin mo. Hallelujah. Sumunod ka sa Panginoon. Amen. Baburin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Gaya po, kalagayan ni Noah. Ang sabi niya, Genesis chapter 7 verse 16, and they that went in male and female, all flesh, as God had commanded him, and the Lord shut him in. Nung nakapasok na ang mga lalaki at babae na lahat na laman na nakapasok sa daong, sinirado na ng Panginoon ang pintuan. Kapag nakasirado na, hindi na nakapasok sila. At sabi niya, Noe, papasukin mo kami kasi nandyan ang baha. At sabi niya, buksan mo kami
karamihan, sabi niya, hindi ko mabuksan dahil ang Diyos ang nagsira ng pintuan. Gusto mo man na ikaw magulang, nakita ang anak mo sa labas. Ngunit kahit gusto mo siya maligtas dahil sinabi mo, hindi siya maligtas. Kinakailangan, hallelujah, habang bukas pa ang pintuan, papapasok ka, sumunod ka sa kalooban ng Panginoon dahil ang ating kaligtasan, samantalahin natin habang bukas pa ang biyaya ng Panginoon, ang grasya ng Panginoon, hallelujah, ang habag ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon sa lahat. Amen, puri natin ang ating Panginoon. Amen. So Genesis chapter 16, chapter 19, verse 10 and 13. And when they put their hand and pull Lot into the house to them and shut the door, for he will destroy this place because the cry of them is waxen great before the face of the Lord, and the Lord hath sent us to destroy. Sabi ng anghel, nihatak sila sa pintuan dahil mayroon pong nadambas ang pintuan para mapasok sila at sila ay nagagasain ng mga masamang tao sa Sodoma at Gomora. Yun ang mga taong mga mahalang sa kahalayan. Halang sa kahalayan, sabi mga kahalayan. Sa halip na babae gusto niya lalaki, lalaki sa lalaki, babae sa babae ng mga kahalayan. Kaya nga, ang sabi ng nung anghel, sinirado niya pintuan, sabi niya, ngayon narito kami upang wasakin namin ang syudad na ito dahil ang kanilang iyak ay nakarating na dakila sa harapan ng Panginoon. Ang dakilang mga iyak nila, mga hiyaw nila ay nakarating sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, narito kami upang sirahin namin. Ang dalawang anggilan nagsira. Nagpaulan ang Diyos ng apoy sa Sodom at Gomora at nagiging apo ang Sodom at Gomora. Alam natin, ngayon po, ang pagdating ng Panginoon, gaya rin ng Sodom at Gomora. Gaya rin na sa panahon na nila, mayroong baha. Kaya na, kung mayroong bagyo, kung mayroong lindol na sinasabi na biguan, pinagandaan natin, kung mayroon na sinasabing gera, na sabi nila ay may aabang ng mga supersonic missile dito po papunta sa Pilipinas. Ngunit ang Diyos pa rin ang atin, hallelujah, sanggalang. He is a refuge, He is a protection, hallelujah. Sino ba sila? Mga komunista. Tayo mga anak ng Diyos, ipagtanggol ng Panginoon ang kanyang mga anak kapag manalangin. The earth governs heaven. Kaya nga, tayo manalangin sa Panginoon, puri natin ang Panginoon. Kahit wala na ng apoy at malusaw sila lahat. Di ba? Amen? Kaya ng Panginoon na. Dahil ang sabi, hallelujah, and the earth burns heaven. And in Exodus chapter 13 verse 3, Jesus is our Passover. Ibig sabihin, siya ating alay sa Passover. Sa Passover, ibig sabihin, ang Pasko na Paswa ng pagliligtas ng Panginoon, Passover, nahulugan, inialay ang kanilang mga hayop, kung inialay ng Panginoon ang kanyang sarili para sa paligtasan. And the Lord will pass through to smite the Egyptian. Ang Panginoon ay lalagpas lamang sa ang magsakit o pinsala sa mga Ehipto. And when he set the blood upon the lintels, kung mailagay ang dugo sa pasamano ng kanyang pintuan, and on the two side posts, and the Lord will pass over the door and will not suffer to destroy, to come into your houses to smite you. Lalagpas lamang ang salot ng kamatayan dahil may dugo sa pasamano, sa haligi ng inyong pintuan. Ibig sabihin, ang judgment kayo. Kung sumabot man ang mga nuclear na yan, yung mga
salot na yan. Mga, sabi nila mayroon mga matindi pa sa COVID. Ano sabi ng Panginoon? Lalagpas lang yan sa inyong tahanan. Lalagpas lang yan kung mayroong dugo sa pintuan niyo, sa pasamaan sa dalawang haligi, mayroong dugo. At ang dugo na yun, ang nakikita ng angel of death, lalagpas dahil po na mayroong dugo. Ngayon po, ang dugo ng Panginoon. Hallelujah! Ay available. Matanggap pa rin natin dugo ng Panginoon na magbigay ng kaligtasan. Sabi natin, let the blood of Jesus Christ cover my house, my children, my body, upang hindi ako mapinsala sa mga virus, hindi ako mapipinsala ng mga mikrobyo, hindi ako mapinsala ng karamdaman, hindi ako mapipinsala ng mga nuclear na yan, ano mga radiation na yan, dahil ang Panginoon ang aking sanggalang. Amen. Praise God. He is our shield. He is our buckler. Sabi po sa Psalms 84 verse 11, for our God is sun and shield. He is our, hallelujah, our buckler. He is our sun and shield. Siya ang ating sanggalang. Hallelujah. Ang ating Panginoon. Praise God. Amen and amen. Kaya, ang sabi sa Matthew 24 verse 33, praise God. Ano sabi niya? So, likewise, ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the door. Kung narinig nyo ang digmaan, ang lindol, ang baha, ang patayan, maraming namatay, maraming sigalot, ina sa ina, ama sa ama, anak sa anak, nag-aawayan. Ang iba, nalulung sa droga, nalulung sa bisyo, nalulung sa masamang pangyayari sa mundong ito. Kaya nasabi ng Panginoon, many shall come in my name, I am Christ, I will be saved in you. We shall hear rumors of wars, nation against nation, kingdoms against kingdom, famine and pestilence and earthquake in other places. It is the beginning of sorrow. Marinig nyo mga alingangon, mga digmaan, lindol, pisti at salot sa iba't ibang damo. Ito'y pasimula pa lang ng mga kahirapan. Ayon po sa Matthew chapter 24 na yan. At mayroon pong matinding kapinhatian. Dahil sa kanya there is a great tribulation. It was not happened before from the beginning. Mayroon matinding kapinhatian, hindi pa nangyayari. But if he cannot shorten the days, and the very elect will be the same. Kung hindi nga paikliin ang panahon, walang laman na ligtas. Salamat sa Panginoon, pinamadali ng Panginoon ng panahon. Kung ikaw nagmamadali, ang Diyos na nagmamadali, makakaligtas tayo. Madaliin mo, papasok sa Panginoon. Madaliin mo, gumanap sa iyong tungkulin, gumanap sa pangako mo, gumanap sa mga iyong panata sa Panginoon. Kung ikaw nagmamadali, ang Diyos nagmamadali ka. Kung nagmamadali ka, sa salita lang, wala sa gawa, kulang yun. Amen ba? Hallelujah po rin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya nga, ang panguling talataan, sabi ng Panginoon, behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in to him and I will sup with him and he with me. Hindi po kayo lang. Amen. Hallelujah. I present about this time and we will come to the throne of the altar of the Lord. Lalapit kayo sa Panginoon. I request, hallelujah, dalawa-dalawa tayo. Lalaki sa babae, babae sa babae. Hawakan mo yung gustong ipag-pray siya, kanyang kailangan, pag-pray mo niya. Bawat isa, dalawa kayo, dalawa. Para kung ang kailangan niya, ipag-pray mo. Praise God. Sandali lang ito. Praise God. Hallelujah, 5 minutes na. O 10 minutes. Sabihin mo. O sabi mo siya ngayon. Sabihin mo anong kailangan mo. At sabihin ko lang anong kailangan mo. Kaya sabihin ng Panginoon, there is an open door. Bukas ang kaligtasan. Papasukin mo lang ang Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon. Sige. Sabihin mo siya. Ano kailangan niya? Sabihin mo. At kung naralaman mo na ang kanyang kailangan, request. Nalaman niya na? Sinabi niya na? Ang kailangan niya?
Sige, hallelujah. Hallelujah. Hawakan mo yung kamay, praise God. At ang isang kamay ay taas sa Panginoon. Tandaan na sinusuko mo sa Panginoon. Ang kamay, tandaan mo, hallelujah. It is a connection to God. Dahil sabi po sa 1 Timothy chapter 2, verse 8, everywhere lifting up holy hands without wrath and doubting, ang bawat isa sa anong dako, sa dakong ito, itaas mo yung kamay na walang pag-alinlangan at walang galit. Sige. Ngayon, sabi natin sa Panginoon, hallelujah, in the 5 minutes, hallelujah, hallelujah, sige, sabi natin sa amin, Lord, ang ilang Diyos, sinasabi nila, Panginoon, ang mga kahilingan sa iyo, Panginoon, i-grant mo ang kanilang kahilingan, i-grant mo ang kanilang kahilingan, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, sige, hallelujah, kausapin natin ang Panginoon, hallelujah, sige, kausapin natin ang Panginoon, hallelujah, 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 hallelujah.